Apoy. Iyon ang laging nauuna. Isang nagngangalit na pader ng apoy na lumalamon sa lahat. Sumasayaw ang mga dila ng apoy sa dilim, nagliliyab at walang awa. Pagkatapos, ang usok, makapal, maitim at nakasusulasok. Ang amoy ng nasusunog na kahoy at natutupok na pangarap. Pumupuno ito sa kanyang mga baga. Ginagawa siyang hirap na hirap sa paghinga. Bawat pagsinghot ay isang parusa. Marisa! Ang sarili niyang sigaw ang gumising kay Leonardo Aguirre mula sa bangungot. Napabalikwas siya ng bangon sa kanyang malawak na kama. Habol ang hininga at basang-basa ng malamig na pawis. Ang tibok ng kanyang puso ay isang mabigat na tambol sa loob ng kanyang dibdib, malakas at mabilis. Ang katahimikan, iyon ang bumati sa kanya. Ang nakabibinging katahimikan ng kanyang penthouse sa Makati na pinalamig ng aircon na tila nagyayelo. Walang apoy, walang usok. Tanging ang madilim na tanawin ng syudad sa labas ng salaming pader, kumikinang sa ilalim ng walang tigil na buhos ng ulan. 3 taon na. 3 taon na mula nang lamunin ng apoy ang kanilang bahay sa probinsya. At kasama nitong nilamon ang babaeng pinakamamahal niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga binti niya ay tila nanginginig pa. Hindi na siya nag-abalang magsuot ng tsinelas. Naramdaman niya ang malamig na marmol sa kanyang mga talampakan habang naglalakad siya palabas ng kokwat. Bawat hakbang ay mabigat. Nilagpasan niya ang malawak na sala at ang mamahaling bar na puno ng mga alak na hindi naman niya iniinom. Ang kanyang destinasyon ay isang pinto sa dulo ng pasilyo. Isang pinto na laging nakasara. Pagpihit niya sa seradura, isang pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanya. Ang bahagyang halimuyak ng lavender, ang paboritong pabango ni Marisa. Ang silid ay nanatiling eksakto tulad ng kung paano niya ito inuwan. Ang kama ay maayos na natutuklapan. Ang mga libro ay nakasalansan sa mesa at isang puting bestida ang nakasabit pa rin sa likod ng pinto. Tila naghihintay na isuot. Para itong isang mausoleo, isang dambana para sa isang multo. 3 taon, bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay paos at puno ng sakit. Lumapit siya sa vanity table at hinaplos ang isang larawan sa pilak na kwadro. Ang nakangiting mukha ni Marisa ang tumingin pabalik sa kanya. Ang mga mata nito'y kumikinang sa kaligayahan. Kinuha niya ito at niyakap ng mahigpit sa kanyang dibdib. Kasalanan ko ang lahat, paulit-ulit niyang sabi. Kung sana lang hindi kita iniwan mag-isa ng gabing iyon. Ngunit walang sumasagot. Ang tanging naririnig niya ay ang pagpatak ng ulan sa salamin at ang walang katapusang pagsisisi sa kanyang puso. Kinabukasan, ang lalaking wasak sa gabi ay nawala. Sa kanyang lugar ay si Mr. Leonardo Aguirre, ang walang awa at kinatatakutang CEO ng Aguirre Holdings. Sa loob ng boardroom, ang tensyon ay halos mahahawakan. Lahat ng mga executive ay nakayuko, takot na salubungin ang malamig na titig ng kanilang boss. This projection is unacceptable, malamig na sabi ni Leonardo. Ang kanyang boses ay pumupuno sa bawat sulok ng silid. Itinapon niya ang folder sa ibabaw ng makintab na mesa. Lumikha ito ng malakas na kalabog. I want a revised plan on my desk by tomorrow morning. No excuses. Yes, sir. Sabay-sabay na sagot ng mga naroron. Walang sino mang naglakas loob na magtanong. Ang maskara ni Leonardo ay perpekto. Isang maskara na gawa sa yelo at bakal. Itinayo sa loob ng 3 taon upang itago ang mga bitak sa kanyang kaluluwa. Gabi. Umuulan na naman. Nakaupo si Leonardo sa kanyang bar sa penthouse. Hawak ang isang baso ng whiskey. Ang gintong likido ay sumasayaw habang iniikot niya ito. Ngunit hindi niya ito iniinom. Nakatitig lamang siya sa kawalan. Kinuha niya ang kanyang cellphone, isang paraan upang makatakas
sa mga alaalang bumabagabag sa kanya. Wala sa sariling nag-scroll siya sa isang social media feed. Tinitingnan ang mga walang kwentang post, mga larawan ng masasayang tao na hindi niya kilala. At doon, sa gitna ng lahat ng ingay na yon, isang larawan ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ito ay isang litratong kuha ng isang netizen na may caption na, "Kawawa naman si ate. Sa gitna ng ulan, nagtitinda pa rin ng sampagita kasama ang anak niya." Ang larawan ay medyo malabo. Kuha mula sa loob ng isang sasakyan. Ngunit malinaw na malinaw sa kanya ang babae. Ang babaeng nakaupo sa isang maliit na bangkito sa gilid ng kalsada, may payong na bahagyang tumatakip sa kanyang mukha. Nakayuko siya. Inaayos ang mga kwintas ng sampagita sa isang bilao. Sa tabi niya, isang maliit na batang lalaki ang mahimbing na natutulog. Ang ulo nito'y nakapatong sa kanyang kandungan. Hindi maari. Pinalaki ni Leonardo ang larawan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ang hubog ng kanyang mukha, ang paraan ng pagbagsak ng kanyang buhok, at ang mga mata niya. Nang bahagya siyang lumingon, nahagip ng ilaw ng poste ang kanyang mga mata. Ang mga matang yon. Kilalang kilala niya ang lungkot sa mga matang yon. Marisa. Ang pangalan ay isang mahinang bulong mula sa kanyang mga labi. Isang dasal. Isang sumpa. Hindi niya namalayan na nabitawan niya ang kanyang baso. Nabasag ito sa sahig, ngunit hindi niya narinig. Ang tanging nakikita niya ay ang litrato. Ang babaeng kamukhang-kamukha ng asawa niyang 3 taon nang patay. Isang apoy ang biglang nag-alab sa loob niya. Ngunit hindi ito ang apoy ng bangungot. Ito ay isang apoy ng desperadong pag-asa. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya palabas ng kanyang unit. Hindi na niya tinawag ang kanyang driver. Siya mismo ang nagmaneho. Ang kanyang mamahaling sports car ay humarurot palabas ng basement parking, sumuong sa rumaragasang ulan at sa magulong trapiko ng Maynila. Saan to? Saan to? Tanong niya sa sarili. Paulit-ulit na tinitingnan ng cellphone na nasa passenger seat. Ang background ng larawan. Ang mga gusali. Tondo. Mukhang sa tondo ito. Pinaandar niya ang sasakyan na parang demonyo. Walang pakialam sa mga busina at mga mura ng ibang driver. Ang tanging nasa isip niya ay ang babae sa litrato. Kung totoo ito, kung may kahit 1% na totoo ito, handa niyang ibigay ang lahat. Ang mundo ng Makati, na puno ng salamin at bakal, ay mabilis na naglaho, napalitan ng masikip at magulong mga kalye ng tondo. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagmistulang kurtina, ginagawang malabo ang lahat. Bawat kanto, bawat eskinita ay isang palaisipan. Ipinark niya ang sasakyan sa isang gilid at nagpatuloy ng naglalakad. Ang kanyang mamahaling leather shoes ay lumubog sa tubig baha. Ang kanyang suit na nagkakahalaga ng daan-daang libo ay basang-basa na. Wala siyang pakialam. Ang kanyang mga mata ay walang tigil sa pag-scan sa bawat sulok. Hinahanap ang pamilyar na anino. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi niya ito nararamdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nag-aalab na tanong sa kanyang puso. Paano kung nagkamali lang ako? Paano kung kamukha lang niya? Ang isip niya ay isang kalituhan ng pag-asa at takot. At pagkatapos, sa ilalim ng nanginginig na ilaw ng isang poste, nakita niya ito. Isang bilao ng sampagitan na nakapatong sa isang bangkito. Nakita niya ang isang anino na nakayuko dito. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang puso niya ay kumakabog ng napakalakas na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Bawat hakbang ay parang 1 kilometro. Nakatayo siya ngayon ilang talampakan na lang mula sa anino. Ang babae ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak. Hindi napapansin ang kanyang pagdating. Isang payong ang sumasangga sa kanya mula sa pinakamatinding patak ng ulan. Marisa? Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang hininga.
Halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng ulan. Ngunit narinig niya ito. Dahan-dahan, dahan-dahang tumigil sa paggalaw ang mga kamay ng babae, para siyang isang estatwa. At pagkatapos, dahan-dahan din siyang lumingon. Nang magtama ang kanilang mga mata, parang tumigil ang mundo ni Leonardo. Mas payat, mas pagod. May mga guhit ng hirap sa kanyang mukha na wala dati. Ngunit ang mga matang yon, ang kaluluwa sa likod ng mga matang yon, walang duda. Siya nga, si Marisa niya. Isang ngap ng ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Leonardo. Isang ngamong ngiti na may kasamang luhang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit ang naman ng ngiting yon ay agad na naglaho nang makita niya ang reaksyon sa mukha ni Marisa. Walang tuwa, walang gulat na may kasamang kaligayahan. Ang nakita niya ay purong-purong takot. Pumutla ang kanyang mukha na parang nakakita ng multo. Nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwalang sindak. Nabitawan niya ang hawak na bilao. Ang mga puting bulaklak ng sampaguita ay kumalat sa basang semento, tinatapakan ng maruming tubig baha. Doon, sa isang madilim na eskinita sa tondo, sa gitna ng walang tigil na buhos ng ulan, natagpuan ni Leonardo Aguirre ang asawa niyang matagal nang patay. At sa mga mata nito, hindi pagsalubong ang nakita niya, kundi isang babala ng panganib na hindi niya maintindihan. Ang tunog ng kanyang boses. Iyon ang unang pumasok sa kamalayan ni Marisa. Isang tunog na sa loob ng 3 taon ay sinubukan niyang kalimutan, ngunit gabi-gabi siyang binabagabag sa kanyang mga panaginip. Isang boses na minsan ay himig sa kanyang pandinig, ngunit ngayon ay tunog ng isang paparating na kapahamakan. Marisa? Nang marinig niya ang pangalang iyon, na binigkas sa paraang tanging si Leonardo lamang ang nakagagawa, ang init ay biglang nawala sa kanyang katawan. Ang lamig ng ulan na kaninay, hindi niya alintana ay biglang tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Ang paglingon niya ay hindi isang kusa. Ito ay isang mabagal at mekanikal na paggalaw na parang isang manikang de susi. Ang bawat pag-ikot ng kanyang leeg ay isang pagtanggi sa kung ano ang alam niyang makikita niya. At nang magtama ang kanilang mga mata, ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 3 taon ay gumuho sa isang iglap. Si Leonardo, nakatayo sa gitna ng ulan, ang kanyang buhok ay basa, ang kanyang mamahaling damit ay nadumihan, ang lalaking iniwan niya, ang lalaking pinaniniwalaan niyang ligtas na sa kanyang pagkawala, ang lalaking pinagmulan ng lahat ng kanyang kaligayahan at kirot. Ngunit hindi ang hitsura nito ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ito ay ang ekspresyon sa mukha nito, pag-asa, kaluwagan, at isang uri ng sakit na sumasalamin sa sarili niyang nararamdaman. Ang makita ang lahat ng yon ay parang isang sundang na tumusok sa kanyang dibdib. Leo. Ang pangalan ay isang pakiusap, isang babala. Ang takot na bumalot sa kanya ay hindi para sa kanyang sarili. Mabilis na napabaling ang kanyang mga mata sa natutulog na bata sa kanyang kandungan. Si Noah, ang kanyang anak, ang kanyang lihim, ang nag-iisang dahilan kung bakit siya nabubuhay at humihinga. Ang unang pumasok sa isip niya, tumakbo. Kailangan kong tumakbo. Mabilis niyang sinubukang buhatin si Noah, ngunit nanginginig ang kanyang mga braso. Ang bilao ng sampaguita ay nahulog mula sa kanyang kandungan. Kumalat ang mga bulaklak sa maruming tubig, isang perpektong simbolo ng kanyang nagkalat na buhay. Marisa, bakit? Tanong ni Leonardo. Humakbang siya palapit. Ang kanyang boses ay basag. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hinayaan mo akong isipin na napatay ka na? Bawat hakbang niya palapit ay isang hakbang palayo para kay Marisa. Naramdaman niya ang malamig at magaspang na pader sa kanyang likuran. Wala na siyang maatrasan. Umalis ka na, Leo. Pakiusap. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at desperasyon. Mapapahamak ka. Mapapahamak tayo.
Anong sinasabi mo? Ang pagkalito ay malinaw sa mukha ni Leonardo. Sino ang magpapahamak sa atin? Halika na. Umalis na tayo sa lugar na to. Hinawakan ni Leonardo ang kanyang braso. Ang pagdampi ng balat nito sa kanya ay nagpadala ng isang kuryenteng hindi niya inaasahan. Isang pamilyar na init. Isang pakiramdam ng pagiging ligtas na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit alam niyang ito ay isang ilusyon. Ang pagiging malapit kay Leonardo ay hindi kaligtasan. Ito ay isang tiyak na kamatayan. Bago pa man siya makasagot, dalawang anino ang mabilis na lumabas mula sa dilim ng eskinita. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Isang lalaki ang humablot kay Noah mula sa kanyang mga bisig. Sumigaw si Marisa, isang sigaw na puno ng sakit at pagkatakot ng isang ina. Sinubukan niyang lumaban, ngunit isa pang lalaki ang mahigpit na humawak sa kanya. Tinakpan ang kanyang bibig. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Leonardo. Ang pagkalito ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay ng isang uri ng galit na hindi pa niya nakikita kailanman. Bitawan niyo sila, utos ni Leonardo. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig at mapanganib. Ang mga lalaki ay tumawa lang. Ang isa, na may hawak kay Noah, ay naglabas ng isang patalim. Itinutok ito sa leeg ng natutulog pa ring bata. Ang mundo ni Marisa ay huminto. Ang tanging nakikita niya ay ang kislap ng metal sa tabi ng balat ng kanyang anak. Ngunit si Leonardo ay hindi natinag. Sa isang iglap, ang CEO na kilala niya ay nawala. Sa halip, isang lalaking gumagalaw nang may nakamamatay na bilis at layunin ang lumitaw. Sinunggaban niya ang braso ng lalaking may hawak sa patalim. Ipinilipit ito sa paraang hindi natural. Isang malutong na tunog ng nabaling buto ang narinig, kasabay ng isang sigaw ng matinding sakit. Bago pa man makagalaw ang lalaki, isang malakas na siko mula kay Leonardo ang tumama sa kanyang sentido at bumagsak itong walang malay sa sahig na basa. Mabilis na kinuha ni Leonardo si Noah. Sa unang pagkakataon, magkahawak ang mag-ama sa gitna ng karahasan at dilim. Ang lalaking may hawak kay Marisa sa pagkabigla ay binitawan siya at sinubukang sugurin si Leonardo. Ngunit handa na si Leo. Sinalubong niya ang sugod ng isang suntok sa sikmura na nagpatigil sa hininga ng lalaki. Sinundan niya ito ng isa pang mabilis na suntok sa panga. Bumagsak din ang pangalawang lalaki. Ang lahat ay tapos na sa loob lamang ng ilang segundo. Nakatayo si Leonardo sa gitna ng eskinita. Yakap-yakap ang bata. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Tumingin siya kay Marisa. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Ngunit walang oras para sa mga tanong. Leo, sa likod mo! Sigaw ni Marisa, ang unang lalaki. Kahit bali ang braso, ay nagawang bumangon at naglabas ng baril. Hinila ni Leonardo si Marisa sa likod niya, ginamit ang sariling katawan bilang panangga para sa kanilang dalawa ni Noah. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa makitid na eskinita. Ngunit walang tumamang bala. Mula sa kabilang dulo ng eskinita, isang itim na van ang humarurot palapit. Isang lalaking nakasuot ng itim na suit. Ang driver ni Leonardo. Ang bumaril gamit ang sarili nitong baril. Ang salarin ay natumba, duguan. Ang kasama nito, nang makita ang nangyari, ay mabilis na tumakbo at naglaho sa dilim. Bumukas ang pinto ng van. "Sir, pumasok na po kayo!" Sigaw ng driver. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Leonardo. Itinulak niya si Marisa papasok sa van habang buhat pa rin si Noah at mabilis siyang sumunod. Humagibis ang van paalis sa lugar na yon. Iniwan ang dalawang katawang nakahandusay at ang mga nagkalat na bulaklak ng sampagwita. Sa loob ng van, ang katahimikan ay mas nakabibingi kaysa sa putok ng baril kanina. Si Marisa ay nanginginig sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Noah, na sa wakas ay nagising dahil sa ingay at nagsimulang umiyak. Kinuha niya ang bata mula kay Leonardo. Niyakap ito ng mahigpit na para bang ito ang huling pagkakataon.
Si Leonardo ay nakaupo sa tapat niya, nakatitig sa kanya. Ang galit sa kanyang mukha kanina ay napalitan ng malalim na pag-aalala at pagkalito. Ang van ay mabilis na tumatakbo sa mga kalsada ng Maynila. Mula sa bintana, nakita ni Marisa ang pagbabago ng paligid mula sa magulo at madilim na tondo patungo sa maliwanag at nagtataas ang mga gusali ng Makati. Pabalik sa mundo na tinakasan niya, pabalik sa hawla. Tumigil ang van sa basement ng isang napakataas at eleganteng gusali. Iginiya sila ni Leonardo papasok sa isang private elevator. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang pag-iyak ni Noah at ang malakas na kabog sa dibdib ni Marisa. Bumukas ang pinto ng elevator at pumasok sila sa isang lugar na parang panaginip. Isang penthouse na napakalawak, napakalamig, at napakatahimik. Ang kumpletong kabaligtaran ng masikip at maingay na kwartong tinirhan niya sa loob ng 3 taon. Isinara ni Leonardo ang pinto. Ang tunog ng paglock nito ay parang tunog ng pagsasara ng selda ng isang bilangguan. Sa wakas, humarap siya kay Marisa. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pinaghalong emosyon. "Marisa," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may bigat at panganib. Sino sila? At sino ang nag-utos sa kanila? Naramdaman ni Marisa ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang lahat ng takot, lahat ng pagod, lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng 3 taon ay biglang sumabog. "Hindi mo ba talaga alam, Leo?" Umiiyak niyang sabi. "Hindi mo ba talaga nakikita?" "Ang alin, Marisa? Sabihin mo sa akin." Tumingala siya. Ang luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Tinitigan niya ang lalaking minahal niya, ang lalaking ama ng kanyang anak, ang lalaking nabulag sa katotohanan. At sa gitna ng kanyang paghihinagpis, sinabi niya ang mga salitang magpapaguho sa mundo ni Leonardo. "Si Don Ernesto, ang kinikilala mong ama. Siya ang may pakana ng lahat." Ang mga salita ni Marisa ay bumaon sa katahimikan ng penthouse na parang mga punyal. "Si Don Ernesto, ang kinikilala mong ama. Siya ang may pakana ng lahat." Katahimikan. Isang katahimikan na mas mabigat pa kaysa sa isang pagsabog. Para kay Leonardo, ang buong silid ay biglang umikot. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ngunit ang kanyang utak ay tumatangging iproseso ang mga ito. Hindi totoo yan. Umiling si Leonardo, isang mabagal at tiyak na pag-iling, isang tawa, isang tuyo, at walang buhay na tawa, ang kumawala sa kanyang mga labi. "Marisa, ano bang pinagsasasabi mo?" sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagtawa at galit. "Naririnig mo ba ang sarili mo? Baka dahil lang sa takot, kaya ka nagkakaganyan. Si Don Ernesto, ang tatay ko." "Hindi mo siya tatay, Leo," sigaw ni Marisa pabalik. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa gitna ng kanyang mga luha. "Isa siyang demonyo, isang mamamatay tao. Itigil mo yan." Ang boses ni Leonardo ay biglang tumaas, isang kulog na yumanig sa buong silid. "Wala kang karapatang sabihin yan. Ang taong yan ang pumulot sa akin mula sa basura. Binigyan niya ako ng pangalan, ng edukasyon, ng buhay na hindi ko pinangarap kailanman. Utang ko sa kanya ang lahat." "Utang na loob?" Tumawa si Marisa, ngunit ang tawa niya ay puno ng sakit. "Iyan ba ang tawag mo sa pagiging bulag? Leo, pinatay niya ang mga magulang ko. Ninakaw niya ang kumpanya nila para itayo ang imperyong kinatatayuan mo ngayon." Muli, umiling si Leonardo. "Hindi kasinungalingan yan. Hindi ito kasinungalingan." Lumapit si Marisa. Ang takot sa kanyang muka ay napalitan ng desperadong katapangan. "Nahanap ko ang mga papeles, Leo. Mga lumang kasulatan, isang journal ng tatay ko. Lahat ng ebidensya. Iyon ang dahilan kung bakit niya ako gustong ipapatay.
dahil nalaman ko ang sikreto niya. Puno ng pagtanggi ang isipan ni Leonardo. Ang lahat ng ito ay parang isang masamang panaginip. Ang Marisa na kaharap niya ay hindi ang Marisa na kilala niya. Ang babaeng ito ay puno ng galit at mga akusasyong hindi ka panipaniwala. Nasaan ang mga ebidensyang sinasabi mo? Hamon niya. Walang imik na tumalikod si Marisa. Naglakad siya patungo sa maliit na bag na dala niya mula sa tondo. Ang tanging pag-aari niya sa mundo. Mula sa ilalim ng mga damit ni Noah, kinuha niya ang isang luma at medyo basang kahon na gawa sa kahoy. Maingat niya itong inilapag sa mamahaling center table. Ang luma at hamak na kahon ay tila hindi bagay sa gitna ng karangyaan ng penthouse. Binuksan niya ito. Sa loob ay may mga kopya ng dokumento na nakabalot sa plastik at isang maliit, itim na kwaderno. Basahin mo, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina na ngayon. Pagod na sa pakikipagtalo. Basahin mo ang journal ng tatay ko. Tingnan mo ang mga pangalan sa lumang kasunduan. At pagkatapos, sabihin mo ulit sa akin na nagsisinungaling ako. Hindi gumalaw si Leonardo. Nakatitig lang siya sa kahon na para bang ito ay isang bombang anumang oras ay sasabog at wawasakin ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Sa gitna ng tensyon, isang maliit na tunog ang bumasag sa katahimikan. Mama! Sabay silang napalingon. Si Noah, na kanina pa nakayakap kay Marisa, ay gising na. Kinukusot niya ang kanyang mga mata, litong-lito sa paligid. Ang kanyang mga matang kamukhang-kamukha ng kay Leonardo, ay tumingin mula kay Marisa patungo sa estrangherong lalaki sa kanyang harapan. Parang may kung anong tumusok sa puso ni Leonardo. Ngayon lang niya napagmasdan ng husto ang bata. Ang kanyang anak. Isang anak na hindi niya alam na nabubuhay. Dahan-dahang lumuhod si Leonardo para maging kapantay ng bata. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Sino po kayo? Tanong ni Noah sa isang maliit at inosenteng boses. Bago pa man makasagot si Leonardo, niyakap ni Marisa ang kanyang anak. Itinago ang mukha nito sa kanyang dibdib. Isang kilos na nagsasabing, "Huwag kang lumapit." Ang kilos na yon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Tumayo si Leonardo, pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang bahay, sa sarili niyang pamilya. Iniwan niya sila sa sala at pumasok sa kanyang opisina. Isinara niya ang pinto. Sumandal siya dito, napapikit. Sinusubukang pakalmahin ang nagwawalang unos sa kanyang isipan. Ang mga salita ni Marisa, ang kahon, ang mga mata ng bata. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas siya. Si Marisa at Noah ay nasa sofa. Tahimik na ngayon ang bata, nakatingin sa malaking TV na hindi naman nakabukas. Hindi nagsalita si Leonardo. Kinuha niya ang kahon mula sa mesa. Dinala niya ito pabalik sa kanyang opisina at muling isinara ang pinto. Umupo siya sa kanyang leather chair. Sa loob ng 1 oras, 2 oras, hindi niya alam. Binasa niya ang lahat. Binasa niya ang bawat salita sa journal, tiningnan ang bawat pirma sa mga dokumento, ang mga pangalan, ang mga petsa. Ang lahat ay nagtutugma. Isang kwento ng pagkakaibigan na naging pagkakasosyo at nauwi sa pagkakanulo at kasakiman. Isang kwento kung saan ang bida ay ang ama ni Marisa at ang kontrabida? Hindi. Itinapon niya ang mga papel sa mesa. Sumasakit ang kanyang ulo. Ito ay isang paninira lamang. Madaling pekein ang mga dokumento. At sa sandaling iyon, habang ang kanyang mundo ay nasa bingit ng pagguho, ang kanyang cellphone ay tumunog. Hindi niya kailangang tingnan ang screen. Alam niya kung kaninong numero iyon. Nanginginig ang kanyang kamay habang sinasagot niya ang tawag. Hello? Isang pamilyar at mainit na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na sa loob ng maraming taon ay naging gabay niya, ang kanyang kanlungan. Ang boses ng taong itinuturing niyang ama. Anak, nasaan ka? Nag-aalala ako sa'yo.
Napako si Leonardo sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga dokumento sa mesa, ngunit ang naririnig niya ay ang nag-aalalang boses ni Don Ernesto. Ang dalawang realidad ay nagbabanggaan sa kanyang isipan at hindi niya alam kung alin ang paniniwalaan. Tumingin siya sa salaming pinto ng kanyang opisina. Sa malayo, nakikita niya ang silweta ni Marisa na yakap-yakap ang kanilang anak. Ang kanyang asawa na nagsasabing ang lalaking ito ay isang halimaw at ang lalaki sa kabilang linya na nagtatanong kung nasaan siya dahil nag-aalala ito. Sino ang nagsasabi ng totoo? Ang boses ni Don Ernesto sa kabilang linya ay mainit at puno ng pag-aalala, isang matatag na pundasyon sa naguguluhang mundo ni Leonardo. Anak, nasaan ka? Nag-aalala ako sa iyo. Naramdaman ni Leonardo ang biglaang pagkirot ng konsensya. Ang lalaking ito ang kumukup sa kanya. Paano niya nagawang pagdudahan ito kahit isang sandali lang? Nasa bahay lang po ako, Tay. Nagsinungaling si Leonardo at ang kasinungalingan ay parang lason sa kanyang dila. Masama po ang pakiramdam ko. Ganoon ba? Uminom ka ng gamot. Kung gusto mo, padadalhan kita ng doktor. Alok ni Don Ernesto. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pagdududa. Tanging purong pag-aalala lamang. Hindi na po kailangan. Magpapahinga lang po ako. Sagot ni Leonardo, gustong-gusto nang tapusin ang usapan. Sige anak, magpagaling ka. At tandaan mo, may biglang pagbabago sa tono ni Don Ernesto, naging mas seryoso. Anumang unos ang dumating, nandito lang ako. Ang pamilya ay pamilya. Hindi kita pababayaan. Pagkatapos ng tawag, ibinagsak ni Leonardo ang cellphone sa mesa. Napasabunot siya sa sariling buhok sa sobrang frustrasyon. Ang mga salita ni Don Ernesto, pamilya, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay ng mga akusasyon ni Marisa. Bigla, ang kanyang isip ay dinala ng isang alaala, pabalik sa nakaraan. 20 taon na ang nakalilipas. Isang gusgusing batang lalaki na may butas-butas na damit ang nakaupo sa gilid ng kalsada, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, gutom, nilalamig. Mag-isa. Ang pangalan niya ay Leo, 15 taong gulang lamang, pero ang kanyang mga mata ay pagod na sa pagharap sa kalupitan ng mundo. Isang itim at makintab na kotse ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang bintana sa likuran at isang lalaking nasa katanghalian ng buhay, nakasuot ng eleganteng barong, ang tumingin sa kanya. Hindi ito tingin ng pagkaawa, kundi tingin ng pagkakataon. Anong pangalan mo? Bata. Tanong ng lalaki. Hindi sumagot si Leo. Nagtiwala na siya dati at laging pagtataksilang kapalit. Ngumiti ang lalaki. Isang mabait na ngiti. Ako si Ernesto Aguirre at nakikita ko sa mga mata mo ang apoy na nakita ko rin sa sarili ko noon. Gusto mo bang baguhin ang buhay mo? Iyon ang araw na namatay si Leo, ang batang kalye, at ipinanganak si Leonardo Aguirre, ang anak at tagapagmana. Bumalik si Leonardo sa kasalukuyan, ang bigat ng utang na loob ay parang isang malaking bato sa kanyang dibdib. Hindi niya kayang basta na lang talikuran ang taong nagbigay sa kanya ng lahat. Ngunit hindi rin niya kayang talikuran si Marisa at ang bata sa labas ng kanyang opisina. Mayroon lamang isang paraan. Kailangan niyang malaman ang katotohanan sa paraang walang kinikilingan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero mula sa isang secured na linya. Miguel? Leo to, sabi niya. May trabaho ako para sa'yo. Ang pinaka-importante sa lahat. I need a full background check on a company and the original partners, everything. And Miguel, this has to be completely off the books. Walang dapat makaalam. Sa sumunod na 2 araw, ang penthouse ay naging isang malamig na kulungan.
Halos hindi sila nag-uusap ni Marisa. Pinapakain niya ito, binibigyan ng lahat ng kailangan nila ni Noah, ngunit may isang pader na hindi nakikita sa pagitan nila. Ginugol ni Leonardo ang kanyang oras sa loob ng opisina, naghihintay. Si Marisa naman ay laging kasama si Noah. Ang mga mata nito ay laging may bakas ng pagdududa at takot. Sa ikatlong araw, bumisita si Don Ernesto sa opisina ni Leonardo sa Aguirre Holdings. "Anak, mas mabuti na ang pakiramdam mo?" Tanong nito. Tinapik ang kanyang balikat. "Opo, Tay. Pagod lang siguro," sagot ni Leonardo, umiiwas sa tingin. Umupo si Don Ernesto sa silyang nasa tapat ng kanyang mesa. Ang kanyang presensya ay pumupuno sa buong silid. Tinitigan niya si Leonardo. Ang kanyang mga mata ay matalas na parang isang agila. "May bumabagabag ba sa'yo, Leo?" Malumanay niyang tanong. Alam mo, 3 taon na ang nakalipas. Mahabang panahon iyon. Minsan, ang kalungkutan ay nagagawa tayong isipin ang mga bagay na hindi totoo. Nagagawa nitong baguhin ang isang tao. Napatingin si Leonardo. Direkta ba siyang tinutukoy o si Marisa? Ipinatong ni Don Ernesto ang kanyang kamay sa balikat ni Leonardo. "Huwag kang magtitiwala sa mga multo ng nakaraan, anak. Sila ang sisira sa magandang kinabukasang itinayo natin." Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Leonardo, puno ng dobleng kahulugan. Ito ba ay isang payo o isang babala? Kinagabihan, habang nasa opisina pa rin siya sa penthouse, tumawag si Miguel, ang pribadong investigador. "May resulta na ako, sir," sabi ni Miguel. Napatayo si Leonardo. Ang kanyang puso ay kumakabog. "Anong nalaman mo?" "Sir, malinis. Masyadong malinis," sagot ni Miguel. "Sinuri ko ang lahat ng records. Ang kumpanya ng mga magulang ni Ma'am Marisa ayon sa SEC ay nalugi at voluntaryong ipinasara. Walang anumang koneksyon kay Don Ernesto. Ang pagkamatay nila, ayon sa police report, ay isang malinaw na aksidente. Walang foul play." Parang gumuho ang mundo ni Leonardo. "Sigurado ka ba? Baka may nakaligtaan ka." "Sir, ako ang pinakamagaling. Kung meron mang dumi, kahit gaano kaliit, nahahanap ko. Sa kasong ito, wala talaga. Ang mga dokumentong hawak ninyo, malaki ang posibilidad na mga peke ito." Pagkatapos ng tawag, napaupo si Leonardo sa kanyang silya. Tuliro, malinis, walang ebidensya, peke. Kung gayon, nagsisinungaling si Marisa? O baka dahil sa trauma, nakumbinsin niya ang sarili sa isang kwentong hindi totoo. Ang pinto ng kanyang opisina ay bahagyang nakabukas. Sa labas, sa dilim ng pasilyo, nakatayo si Marisa. Narinig niya ang huling bahagi ng usapan. Narinig niya ang hatol. Ang katiting na pag-asa na kumislap sa kanyang puso nang dalhin sila ni Leonardo dito. Ang pag-asang maniniwala ito sa kanya na ipaglalaban sila nito ay biglang namatay. Para kay Marisa, malinaw na ang lahat. Pumili na si Leonardo at hindi sila ang pinili nito. Tahimik siyang tumalikod. Ang bawat hakbang, pabalik sa silid, kung saan natutulog si Noah, ay mas mabigat kaysa sa nauna. Kailangan nilang umalis. Kailangan nilang tumakas ulit. At sa pagkakataong ito, kailangan niyang siguraduhin na hinding-hindi na sila muling mahahanap. Hukom. Iyon ang narinig ni Marisa mula sa kabilang pinto. Isang hatol na ibinaba ng walang paglilitis. Ang investigador ang huwes at si Leonardo ang tagapagpatupad ng sentensya. Peke, kasinungalingan, gawa-gawa ng isang isipang nasira ng trauma. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ni Marisa. Mas malamig pa kaysa sa sahig na marmol ng penthouse. Ang katiting na apoy ng pag-asa na nabuhay sa kanyang puso nitong mga nakaraang araw ay biglang namatay. Iniwan siyang abo at pait. Ang lugar na ito, ang magandang tanawin ng syudad, ang malambot na kama, ang masasarap na pagkain,
Ang lahat ng ito ay hindi isang kanlungan. Ito ay isang mas magandang kulungan. Isang gintong hawla. Kinabukasan, habang nasa opisina si Leonardo, kumilos si Marisa. Ang kanyang mga galaw ay tahimik at mabilis, na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pansamantalang tirahan. Maingat niyang inilagay ang iilang damit nila ni Noah sa luma niyang bag. Ang mga damit na bigay ni Leonardo ay hindi niya ginalaw. Kinuha niya lamang ang mga gamit na dala niya mula sa tondo, ang mga simbolo ng buhay na pinili niyang takasan. At ngayon ay ang buhay na kailangan niyang balikan. Pinagmasdan niya si Noah na natutulog sa napakalaking kama. Ang kanyang anak ay mukhang isang anghel, payapa, at walang kamalay-malay sa panganib na nagbabantay sa kanila. Napaluha si Marisa. Karapat-dapat si Noah sa isang buhay na mas mabuti kaysa dito. Isang buhay na may ama, isang ligtas na tahanan. Ngunit ang kaligtasan nila ay hindi matatagpuan sa tabi ni Leonardo Aguirre. Ang pagtitiwala niya dito ay isang pagkakamali. Isang malaking pagkakamali. Hapon na, nang bumalik si Leonardo, naabutan niya si Marisa sa sala, bihis na, at ang luma nilang bag ay nasa kanyang paanan. Si Noah ay karga niya, gising at tahimik na nakatingin sa paligid. "Saan ka pupunta?" tanong ni Leonardo. Ang kanyang boses ay naglalaman ng pagod at isang pahiwatig ng pagkalito. Hindi siya tiningnan ni Marisa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa salaming bintana. "Aalis na kami." "Ano?" Lumapit si Leonardo. "Anong ibig mong sabihin? Hindi kayo ligtas sa labas." Doon na lumingon si Marisa, at sa kanyang mga mata wala nang takot o lungkot. Tanging isang malamig at matigas na galit. "Mas hindi kami ligtas dito, Leo." Sabi niya, ang bawat salita ay matalas. "Pinakinggan mo ang imbestigador mo. Narinig ko kayo kagabi. Para sa'yo, isa lang akong baliw na gumagawa ng kwento, hindi ba?" Natigilan si Leonardo. "Marisa, hindi ganoon." "Wag!" Itinaas niya ang kanyang kamay. "Huwag kang magsisinungaling. Nakita ko sa mga mata mo. Narinig ko sa boses mo. Hindi mo ako pinaniwalaan. Kahit kailan. Hindi mo ako lubusang pinaniwalaan." "Sinusubukan kong intindihin," depensa ni Leonardo. "Ang intindihin?" Isang mapait na tawa ang kumawala kay Marisa. "Alam mo ba kung ano ang pinagdaanan ko sa loob ng 3 taon? 3 taon, Leo. 3 taon akong hindi natutulog ng mahimbing dahil bawat anino sa dilim, akala ko ay mga tauhan na niya. Alam mo ba ang pakiramdam na magbilang ng bawat sentimo para lang may maipakain kay Noah? Ang mga araw na tinitiis ko ang gutom para lang mabusog siya. Ang takot sa tuwing may titingin sa amin ng matagal." Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Ang galit ay nahaluan na ng sakit. Ang mga luhang pinigilan niya ay nagsimula ng dumaloy. "Nagtago ako, naghirap, nagtiis. Ginawa ko ang lahat para protektahan ang anak mo. At nang bumalik ka sa buhay namin, umasa ako. Kahit konti, umasa akong maniniwala ka sa akin. Umasa akong ipaglalaban mo kami. Pero ano ang ginawa mo? Naghahanap ka ng pruweba sa papel, sa mga record. Pero ang katotohanan na nasa harapan mo mismo, binaliwala mo. Patawarin mo ako." Bulong ni Leonardo. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding sakit. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakikita ang isang problema na kailangang solusyonan. Nakikita niya ang lalim ng sugat na naidulot niya sa babaeng mahal niya. "Nabulag ako. Ang gusto ko lang ay ayusin ang nakaraan na hindi ko nakita ang sakit ng kasalukuyan." "Huli na ang lahat, Leo." Umiiyak na sabi ni Marisa. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Ngunit mabilis siyang hinawakan ni Leonardo sa braso. Marahan, ngunit may sapat na diin para pigilan siya. "Wag!" Pakiusap niya. "Huwag kang umalis. Pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon." Habang hawak niya ito, napansin niya ang isang maliit at lumang peklat
Sa kamay ni Marisa, isang peklat na wala doon dati. Marahil mula sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay o sa pagluluto sa isang maruming kusina. Walang salitang binitawan niya ang braso nito at hinawakan ang kamay na may peklat. Dinala niya si Marisa sa sofa at pinaupo. Kumuha siya ng first aid kit at maingat na nilagyan ng gamot ang peklat kahit na ito'y luma na. Ang simpleng kilos na yon, ang marahang pag-aalaga, ay ang tanging bagay na bumasag sa matigas na pader na itinayo ni Marisa. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumulo sa kanilang magkahawak na kamay. Hindi ito luha ng galit, kundi luha ng pagod. At sa katahimikang yon, ang cellphone ni Leonardo ay biglang tumunog. Sinira ang sandali. Ang tunog ay tila isang alarma. "Sandali lang," sabi niya, at sinagot ang tawag. Ito ang pinuno ng kanyang security team. "Sir, may problema tayo," sabi ng lalaki sa kabilang linya. Ang boses nito ay apurahan. May isang kahinahinalang lalaki na nagmamasid sa building mula pa kaninang umaga. Nakuha namin ang mukha niya sa CCTV. "I-send mo sa akin ang picture," utos ni Leonardo. Isang segundo lang, isang imahe ang lumitaw sa screen ng kanyang cellphone. Nanigas si Leonardo. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Ang lalaki sa litrato, may galos pa ito sa gilid ng mukha kung saan niya ito sinuntok. Ito ang isa sa mga lalaking sumugod sa kanila sa tondo. Dahan-dahan niyang ipinakita ang screen kay Marisa. Napasinghap si Marisa. Ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang bibig. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Tumingin si Leonardo mula sa cellphone patungo sa nanlalaking mga mata ni Marisa. Totoo ang lahat. At ngayon, natagpuan na nila kami. Ang larawan sa screen ng cellphone ay parang isang nagyayelong patalim na tumusok sa puso ni Leonardo. Ang muka, ang galos, ang masamang nangiti. Ito nga ang lalaki. Walang duda. Ang lahat ng natitirang pag-aalinlangan sa isipan ni Leonardo ay gumuho at naging abo. Ang mga malinis na report ng investigador, ang mga pekeng dokumento, ang mga gawa-gawang kwento, lahat ay kasinungalingan. Ang katotohanan ay nasa harapan niya sa banya sa anyo ng isang babaeng wasak ang puso. Ang katotohanan ay nasa labas ng gusaling ito, nagmamasid at naghihintay. Tumingin siya kay Marisa. Ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi kabaliwan. Ito ay ang katotohanan na pilit niyang tinatakasan. "Alam na nila kung nasaan tayo," bulong ni Marisa. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig na pinipigilan. "Hindi," mabilis na sagot ni Leonardo. Ang kanyang utak ay biglang gumana ng may kakaibang kalinawan, isang malamig at nakakalkulang kalinawan. "Hindi tayo ang natagpuan nila, ako ang sinusundan nila." Napatingin si Marisa sa kanya, naguguluhan. Ang pag-atake sa tondo, patuloy ni Leonardo, na parang kinakausap ang sarili. Paano nila nalaman na nandoon ka sa dinami-dami ng lugar sa Maynila? Hindi aksidente yon. Isang nakakakilabot na ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na napakatalino at napakalupit na tanging isang tao lamang ang makakaisip. Ang pagbisita ni Don Ernesto sa opisina, ang mga salita nito, "Huwag kang magtitiwala sa mga multo ng nakaraan." Ang investigador na wala raw mahanap na kahit anong dumi. Lahat ay konektado, lahat ay isang laro, at siya ang laruan. "Kailangan kong makausap ang isang tao," sabi ni Leonardo. Tumayo siya. Ang kanyang mga kilos ay may biglaang layunin. "Huwag kayong aalis dito. Doblehin niyo ang lock. Huwag kayong magbubukas ng pinto kahit kanino maliban sa akin." Hinalikan niya si Noah sa noo at tumingin kay Marisa. "Magtiwala ka sa akin. Sa pagkakataong ito, pakiusap, magtiwala ka." Bago pa man makasagot si Marisa, umalis na si Leonardo. Hindi siya sa Aguirre Holdings nagpunta.
Nagmaneho siya patungo sa isang maliit at lumang coffee shop sa isang sulok ng Quezon City, isang lugar na malayo sa karangyaan ng Makati. Sa loob, sa isang mesang nasa pinakadulo, isang matandang lalaki ang naghihintay, humihigop ng mainit na kape. Siya si Mang Mateo Reyes, ang Chief Financial Officer ng Aguirre Holdings sa loob ng 30 taon. Isa sa mga orihinal na empleyado bago pa man naging isang dambuhalang imperyo ang kumpanya. Magre-retiro na siya sa susunod na buwan at alam ni Leonardo, mayroon itong sama ng loob kay Don Ernesto na matagal na nitong itinatago. Leo, bati ni Mang Mateo, ang kanyang mga mata ay matalas sa likod ng makapal na salamin. Mukhang may mabigat kang problema. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Leonardo. Ikinuwento niya ang lahat. Ang paglitaw ni Marisa, ang mga akusasyon, ang pag-atake. Habang nagsasalita si Leonardo, nanatiling tahimik si Mang Mateo. Nang matapos si Leonardo, huminga ng malalim ang matanda. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito, sabi ni Mang Mateo. Ang kanyang boses ay mahina. Ang araw na mamumulat ang mga mata mo, iho. Kung gayon, totoo ang lahat? Tumango si Mang Mateo. Ang ama ni Marisa si Ricardo? Matalik kaming magkaibigan. Mabuting tao si Ricardo. Masyadong mapagtiwala. Tulad mo. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Dahil papatayin ka niya, Leo. Diretsong sagot ng matanda. Tulad ng ginawa niya kay Ricardo, si Don Ernesto ay isang ahas. Mabait sa harapan, ngunit handang tumuklaw kapag nakatalikod ka. At doon, sinabi ni Mang Mateo ang mga salitang tuluyang wawasak sa pundasyon ng mundo ni Leonardo. Ang pag-atake sa tondo ay hindi para patayin si Marisa. Sabi ng matanda, nakatingin ng diretso sa mga mata ni Leonardo. Iyon ay isang pain, isang pagsubok. Matagal ka nang pinagmamasdan ni Don Ernesto, Leo. Alam niyang may tinatago kang kalungkutan. Hinihintay lang niyang bumalik si Marisa sa'yo. Parang sinuntok si Leonardo sa sikmura. Ang lahat ng hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Nang tumakbo si Marisa sa'yo para humingi ng tulong, patuloy ni Mang Mateo. Iyon ang kumpirmasyon na kailangan niya. Ang kumpirmasyon na alam mo na ngayon ang katotohanan at ang kumpirmasyon na isa ka na ngayong kalaban. Naramdaman ni Leonardo ang pag-akyat ng galit sa kanyang lalamunan, isang mainit at mapait na galit. Galit sa sarili dahil sa kanyang pagkabulag at isang matinding puot para sa lalaking tinuring niyang ama. Kailangan ko ng ebidensya, sabi ni Leonardo. Ang kanyang boses ay malamig na ngayon. Lahat ng kaya ninyong ibigay sa akin. May kinuha si Mang Mateo mula sa kanyang briefcase, isang maliit na USB flash drive. Sa loob ng 10 taon, nag-ipon ako. Mga kopya ng orihinal na papeles, mga audio recording ng mga usapan na hindi niya alam na naire-record ko. Lahat ng kailangan mo para pabagsakin siya ay nasa loob niyan. Ibinigay niya ito kay Leonardo. Mag-ingat ka, Leo. Hindi ito laro. Nakapatay na siya dati at gagawin niya ulit. Pagbalik ni Leonardo sa penthouse, isa na siyang ibang tao. Ang Leonardo na nag-aalinlangan ay wala na. Ang natira ay isang lalaking may malinaw na misyon. Naabutan niya si Marisa sa sala, gising pa rin. Yakap-yakap si Noah na natutulog. Hindi siya nagsalita. Lumapit siya, dahan-dahang lumuhod sa harapan ni Marisa at kinuha ang mga kamay nito. Tumingala si Marisa, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at pag-aantay. Tinitigan siya ni Leonardo ng diretso sa mata. Ang kanyang sariling mga mata ay puno ng pagsisisi at isang bagong tuklas na determinasyon. Patawarin mo ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag ngunit matatag. Nabulag ako. Pero ngayon, malinaw na ang lahat. At sumusumpa ako sa iyo. Sa harap ng anak natin, lalaban ako para sa inyo. Isang luha ang pumatak sa mata ni Marisa, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng kaluwagan.
At sa sandaling iyon, ng marupok na pag-asa, nag-vibrate ang cellphone ni Leonardo na nasa kanyang bulsa. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. Wala itong salita. Isang video file lamang. Nanginginig ang kanyang daliri habang pinipindot niya ang play. Ang video ay kuha mula sa malayo. Medyo nanginginig. Ipinapakita nito ang isang playground sa ibaba ng gusali. At sa playground na iyon, isang pamilyar na maliit na bata ang masayang naglalaro sa slide. Si Noah, kuha kaninang hapon habang wala si Leonardo. Pagkatapos ng ilang segundo, nag-zoom out ang camera at sa ilalim ng video, isang text message ang lumitaw. Napakagandang pamilya. Sana manatiling kumpleto. Ang video ni Noah at ang kasunod na mensahe ay hindi isang babala. Ito ay isang deklarasyon. Isang deklarasyon na ang larong ito ay wala ng mga panuntunan. Isang deklarasyon na si Don Ernesto ay hindi lamang nagmamasid. Kaya nitong umabot sa pinakamahalagang tao sa buhay ni Leonardo kahit anong oras. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa puso ni Leonardo. Ngunit sa likod ng takot na yon, isang mas matinding damdamin ang umusbong, isang nagyayelong galit. Hindi na siya ang biktima, hindi na siya ang laruan. Ngayon, siya na ang manlalaro. At lalaruin niya ang laro sa paraang natutunan niya mula mismo sa maestro ng panlilinlang. Anong gagawin natin? Nanginginig na tanong ni Marisa. Nakatingin pa rin sa screen ng cellphone. Huminga ng malalim si Leonardo. Pinakalma ang kanyang sarili. Ipinakita niya kay Marisa ang isang mukhang kalmado at kontrolado. Kahit na sa loob niya ay isang bagyo ang nagwawala. Gagawin natin ang inaasahan niya. Mahinang sabi ni Leonardo. Pero gagawin natin ito sa ating paraan. Kinabukasan, isang bagong Leonardo Aguirre ang humarap sa mundo. Ang Leonardo na puno ng pagdududa at pagkabalisa ay nawala na. Sa kanyang lugar ay ang anak na naligaw ng landas at ngayon ay nagbalik loob. Maaga siyang nagpunta sa mansyon ni Don Ernesto. Naabutan niya itong nag-aalmusal sa malawak nitong hardin. Tay! Bati ni Leonardo. Ang kanyang boses ay may tamang timpla ng pagsisisi at paggalang. Tumingin si Don Ernesto mula sa kanyang dyaryo. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ay ngiti ng isang hari na pinapanood ang isang alagad na lumuluhod pabalik sa kanyang paanan. Leo, anak, maupo ka. Umupo si Leonardo. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Patawarin na niyo po ako, te, sabi niya. Yumuko. Nagpadala ako sa emosyon. Litong-lito po ako. Si Marisa, malaki ang ipinagbago niya. Dahil siguro sa trauma, kung ano-ano na ang naiisip niya. Pero mali po ako na pinagdudahan ko kayo. Ibinaba ni Don Ernesto ang kanyang tasa ng kape. Tinitigan niya si Leonardo ng matagal na para bang sinusuri ang kaluluwa nito. Si Leonardo ay nanatiling nakayuko. Ipinapakita ang imahe ng isang taong talunan at humihingi ng tawad. Lahat ng tao ay nagkakamali, anak. Sa wakas ay sabi ni Don Ernesto, ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-unawa. Ang mahalaga ay kung paano mo ito itinatama. Nasaan na si Marisa ngayon? Nasa penthouse po. Ligtas. Sagot ni Leonardo. Sinabi ko sa kanya na kailangan niyang magpagamot, na hindi totoo ang mga kinakatakutan niya. Isang ngiti ng kasiyahan ang gumuhit sa mukha ni Don Ernesto. Tumayo ito at tinapik ang balikat ni Leonardo. Iyan ang anak ko, matalino at marunong kumilala ng tama sa mali. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa lahat. Ang mahalaga, bumalik ka na sa akin. Nang umalis si Leonardo sa mansyon, naramdaman niya ang mga mata ni Ramon, ang kanang kamay ni Don Ernesto na nakatitig sa kanyang likuran. Alam niyang hindi pa tapos ang pagsubok.
Ang pagtatanghal na ito ay simula pa lamang. Sa sumunod na mga araw, gumanap si Leonardo sa kanyang papel nang walang pagkakamali. Araw-araw, pumapasok siya sa opisina, nagtatrabaho na parang walang nangyari. Ngunit pagsapit ng gabi, ang kanyang opisina sa penthouse ay nagiging isang war room. Sa tulong ng USB na bigay ni Mang Mateo, siya at si Marisa ay nagpuyat gabi-gabi, pinag-aaralan ang bawat dokumento, bawat recording. Dito, sabi ni Marisa isang gabi, itinuturo ang isang serye ng mga transaksyon sa ilalim ng isang shell corporation. Bilang isang dating finance analyst sa kumpanya, kilala niya ang mga galaw ni Don Ernesto. Dito niya itinatago ang maruming pera. Mukhang legal sa papel, pero kung titingnan mo ang mga petsa at ang daloy ng pera, malinaw na money laundering ito. Habang si Leonardo ang utak ng plano, si Marisa ang naging kanyang mga mata at alaala. Tinutukoy ang mga butas at mga kahinaan sa imperyo ni Don Ernesto na siya lang ang nakakaalam. Sa gitna ng panganib, sila ay naging isang team. Ang pader sa pagitan nila ay unti-unting gumuho, napalitan ng isang pinagsamang layunin. Isang gabi, habang abala si Leonardo sa pag-scan ng mga dokumento sa kanyang computer, isang anino ang biglang pumasok sa kanyang opisina. Mabilis na napahawak si Leonardo sa ilalim ng kanyang mesa, kung saan may nakatagong baril. Ngunit si Ramon lang pala, ang kanang kamay ni Don Ernesto. Nakatayo ito sa may pinto, nakangisi. "Magandang gabi, Sir Leo." Bati nito. Ang boses ay may pahiwatig ng pangiinsulto. "Pinapabantayan lang ni Don ang seguridad mo." "Salamat, Ramon. Pero kaya ko na ang sarili ko." Malamig na sagot ni Leonardo. Pinipigilan ang galit na kumukulo sa loob niya. Naglakad si Ramon sa paligid ng opisina. Hinahawakan ng mga gamit na parang isang asong minamarkahan ang teritoryo nito. Huminto ito sa likuran ni Leonardo. Sumisilip sa computer screen. Mabilis na pinalitan ni Leonardo ang screen. Ipinapakita ang isang boring na spreadsheet ng quarterly earnings. "Mukhang abala ka, sir," sabi ni Ramon. "Mabuti naman at bumalik ka na sa focus. Ayaw ni Don na may nakakagulo sa'yo." Nang umalis si Ramon, kinailangan ni Leonardo ng ilang minuto para pakalmahin ang kanyang kumakabog na dibdib. Muntik na, masyadong malapit. Kinabukasan, ipinatawag siya ni Don Ernesto sa opisina nito. Sa ibabaw ng mesa ay may isang folder. "Leo, may isang bagong investment," sabi ni Don Ernesto. Itinutulak ang folder palapit sa kanya. "Isang malaking international deal. Kailangan ko ng pirma mo para ma-approve ang initial funding." Binuksan ni Leonardo ang folder. Ang mga numero ay malaki. Ang pangalan ng kumpanya ay hindi pamilyar. Ngunit nakita niya agad ang pattern na itinuro ni Marisa. Ito ay isang malinaw na operasyon ng money laundering. Mas malaki kaysa sa lahat ng nakita nila. At sa approval line, malinaw na nakasulat ang kanyang pangalan bilang final signatory. Ito na, ang huling pagsubok, ang bitag. Kung pipirmahan niya, magiging kasabwat siya sa krimen at hawak na siya ni Don Ernesto sa leeg magpakailanman. Kung hindi siya pipirma, mabubunyag ang kanyang pagkukunwari at ilalagay niya sa panganib ang buhay nilang lahat. Ngunit nakita rin ni Leonardo ang isa pang bagay. Ang dokumentong ito na may pirma niya ang magiging pinakamalakas na ebidensya laban kay Don Ernesto. Tumingin siya kay Don Ernesto na nagmamasid sa kanya ng may ngiti. Kinuha ni Leonardo ang pluma. Walang pag-aalinlangan. Inilagda niya ang kanyang pangalan sa dokumento. "Para sa kumpanya, Tay," sabi ni Leonardo. Ibinalik ang folder. "Para sa pamilya." Ang nangiti ni Don Ernesto ay lumawak. Sa kanyang isipan, nanalo na siya. Ngunit sa isipan ni Leonardo, kasisimula pa lang ng tunay na laban. Ang pirma sa dokumentong iyon ay isang selyo na nagbigay kasiyahan kay Don Ernesto at isang selyo na nagtakda ng petsa para sa kanyang pagbagsak. Ang Grand Stockholders Meeting ay gaganapin sa loob ng 2 araw. Iyon ang magiging entablado.
Iyon ang magiging katapusan. Ang penthouse, na dating isang malamig na kulungan, ay naging isang tahimik na pugad ng tensyon. Ang hangin